Hindi niyo po ba naging bagman ang atin pong witness na narito sa ngayon? Wala po. Hindi ko na, wala ho akong bagman. Ang Ang inyo pong kamay ay malinis at wala po kayong tinanggap na lagay sa inyo pong tanggapan. Next interpolator would be the Honorable Reynan Arrogancia. You have the floor, sir. Mr. Tombado, magandang yes. umaga sa iyo. Lilinawin ko lang na ikaw ay contempt sa umagang ito. At nakita ko na pinapaikot mo kami dito sa committee ng transportation. Pero hindi ibig sabihin nun sa mga taga-LTFRB na mali si Mr. Tombado. Alam natin na yung sinasabi niya ay mayroong katotohanan. Hindi lang niya mapanindigan dahil natatakot siya. So bibigyan kita ng pagkakataong magsabi sa akin ng totoo. Bago ka ba napasok sa LTFRB under kay dating Chairman Guadis, saan ka dati nagtatrabaho? Before po sa LTO. Paano mo nakilala si Chairman Guadis? Nag-hire po sila ng communications team. So isa po ako sa na-hire as Maro officer. Paano ka napunta ng LTFRB? Bilang po kasi kasama siya, sumama na rin po ako sa kanya nung napunta po siya sa LTFRB dahil po need din po nila ng communications team. So ako po yung nag-head ng communications team po sa leadership po niya. So ibig sabihin, ang tiwala sa ni Chairman dahil mula sa LTO, isinama kanya sa LTFRB ay buo. Tama? Yes, Your Honor. Kung ang tiwala sa ni Chairman ay buo, ibig sabihin marami kang alam na confidential na ginagawa sa loob ng LTFRB under sa Office of the Chairman. Yes, Your Honor. At sa sinasabi mo, sa mga binitawan mong salita, na masama lang ang iyong loob, kaya nabitawan mo na idawit ang pangalan ni Chairman Guadis. Yes, Your Honor. Okay. So ngayon, ang aking tanong ay ganito. Bakit ikaw ang nilalapitan ng mga operators para humingi ng tulong para doon sa sinasabi nilang nahihirapan silang kumuha ng provisional authority at kailangan magbigay ng pera? Bakit ikaw ang kinakausap? As head executive assistant po niya, sa akin po, ako po sumasala nung gustong pumasok po at makausap si chairman. Kapag halimbawa sinasabi nila sa'yo na may problema sila sa pagkuha nila ng prangkisa o ng provisional authority, yung problema ba na sinasabi sa'yo ng mga operators ay nakakarating kay chairman? Yes, Your Honor. Anong ginagawa ni chairman kapag ipinaparating mo sa kanya ang hinaing ng mga operators? After po na mai-brief ko po siya sa gusto nilang maiparating kay chair, pinapapasok naman po ni chair, tapos naiwan ko na lang po sila doon sa loob ng office. Ano ang sinasabi sa ni chairman na dapat mong gawin kapag may lumalapit sa iyo na tao regarding sa concern ng mga dumadaing sa problema sa LTFRB? Yun naman po ang advice niya kapag may mga gustong humingi ng tulong sa kanya at lumapit. Open naman po siya. Lahat po ng transport group na gustong makausap si chairman, open po ang office niya. Kahit sino po, open po siya para makausap po si chairman. May involvement ka ba doon sa tinatawag nating lagayan ng bawat unit sa provisional authority? Wala po. Yeah, Hindi ba ikaw ang ginagamit ni chairman na bagman para sa mga usapin sa lagayan sa loob ng LTFRB? No, Your Honor. Inuulit ko sa iyo, hindi ba ikaw nakatanggap ng mga ibinibigay ng mga operator para mabigyan sila ng provisional authority? No, Your Honor pala. Ngayon, sinabi mo na may alam ka sa mga nangyayaring lagayan sa loob ng LTFRB. Pwede bang ibigay mo sa amin ang iba sa mga nalalaman mong nangyayari sa loob ng LTFRB? Pwede po bang magsabi, pero hindi ko po muna i-divulge po yung pangalan po ng involved. Unang-una, Need ko po kasi silang protektahan din as stakeholders po ng LTFRB. Unang-una, bakit mo kailangan protektahan ng stakeholder kung alam mo na mali ang ginagawa at nangungutong sila
doon sa mga lehitimong nagninegosyo para sa atin? Bakit kailangan mo protektahan ang isang tao na alam mong gumagawa ng mali? Hindi po sa pinoprotektahan ko as yun sa ano. Ang gusto ko lang mangyari, yung kasi negosyo po nila yun eh. Kung Ah, halimbawa, protect need ko po rin sa akin, sa palagay ko lang, Your Honor. Need ko po rin talaga protektahan po sila dahil kasama po sila sa transport group eh, sa ganitong ano eh. kung halimbawa na itinatago mo ang katotohanan at pinoprotektahan mo na malaman ng publiko ang katotohanan sa totoong kalagayan na nagninegosyo ng transportasyon para sa ating bansa, hindi ba'y kinakawawa mo ang nagninegosyo para sa ating bansa? Hindi po. Wala po akong kinuha sa kanila. Basta ang mga hinaing po nila, pinaparating ko kay chairman, paano mapabilis o yung bang ma-aksyonan agad. Yung kasi matagal na po ang ano eh, ang nilalakad nilang papel eh. Tumatagal po ng kalahating taon, minsan isang taon bago makuha yung papel nila, expired na. Yun po. May mga lumalapit sa akin. Expired na po. Umiiyak, expired na po kasi may binabayaran po nila yung mga units nila. Bago makalabas yung papel nila, expired na po. Kailangan na, panibago na naman pong process yun. So Mr. Tumbado, ano ang ginagawa mo para mapabilis yung proseso ng kanilang praktisa? Wala na po akong alam doon. Basta inrelay ko na lang kay chairman kung anong problema nila. Hanggang doon na lang po ako. Wala na po akong alam. Nasabi mo kanina na may alam ka sa nangyayaring katiwalian. Pwede mo bang isa-isahin sa oras na ito? Yung pong na-dismiss ng um, kumpanya, Nabas, nagre-request po sila na mabuhay po muli. Patay na po yung prangkisa nila for 12 years. Tapos lumapit po sila sa amin kung paano po mabuhay po muli yung kanilang franchise. Um, Doon po nag-offer sila. Kami na pong sabi nila, sige po, magbabayad kami kung magkano. Wala naman po. Doon pa lang po may bribery na eh. Pero hindi ko na po in-entertain yun. Isinusumbong ko po kay Chairman Guadis yun. Paano papasok ang katiwalian kung walang ibinibigay na pera? Basta wala po akong alam doon. Hanggang doon lang po ako. So, sino ang gumagawa ng paraan para ang mga patay na linya ay buhayin muli para maging magamit ng mga bagong aplikante ng ROTA? Sa legal department po. Sino ang in charge sa legal department? Si Attorney Frederick Valero po. Gusto kong malaman, narito po ba si Attorney Valeros? Attorney, tatapusin ko po muna ang tanong at mamaya po kayo ay aking isusunod. Ano po? Anong alam mo sa partisipasyon ng legal department at bakit kailangan buhayin ang mga patay na linya para masabi natin na yung katiwalaan ay doon pumapasok? Ang pagkakalam ko lang sa akin, yung magpa-file po sila ng motion or petition sa Court of Appeals para po kung mapapagbigyan pa ba sila na mabuhay po muli yung kanilang prangkisa. Sa palagay mo, may involved na pera para buhayin ng mga patay na prangkisa? Mayroon po. Paano mo nasabi na mayroong involved na pera kung wala ka na bang direct knowledge dun sa pagbibigayan ng pera? Sila po nag-offer. Magkano ino-offer? 10 10 milyon. Kanino ino-offer? sa akin. Tinanggap mo? Hindi po. Wala pa po. Hindi po nag-materialize po yun kasi hindi ko po in-entertain eh. Yung gusto nilang gawin eh. Ngayon, yung inilalapit sa'yo na ROTA, na patay na linya, na ino-offeran ka ng 10 milyon, sa pagkakaalam mo ba nabuhay ang rotang ito? Hindi. Ang pagkakalam ko dinidinig pa po sa Court of Appeals. Ang pinag-uusapan natin dito, magkano ino-offer bawat isang unit o isang pirasong ROTA, magkano ino-offer individual route? Wala na po akong alam doon. Basta yun lang pong particular na company yun po. Pero hindi na po sila nag-offer sa akin. Yung ibang company ganito, magbibigay sila ng per unit, Basman ito, modernized jeep, UV Express. Yun na naman po.
bakit ikaw ang ino-offeran? Anong otoridad mo para ikaw ay tumanggap ng lagay mula sa nag-o-offer doon sa mga gustong magkaroon ng rota? Wala pong right person para po mai-relay ko po yung information na yon kay chairman. So, ibig sabihin, ikaw ang middleman sa transaksyon at ikaw ang nag-negotiate para doon sa mga ganitong usapin ng lagayan. Hindi po. Basta yung mga ganyan, isinusumbong ko kay Chairman Guadis eh. Kung isinusumbong mo kay chairman, bakit hindi mo pinadampot yung nag-o-offer sa'yo? Wala po sa pag-iisip ko na ganun. Basta ang gusto ko lang mangyari, makakausap nung operator si chairman kung anong problema nila. Dahil po, pabalik-balik na po sila. Gusto po nilang kausapin si Chairman Guadis, hindi po magawa. So, ano na po Mr. sila eh. Witness, maputol kita. Ako hindi bagawan sa hanap buhay ng transportasyon. At alam ko ang kalakaran ninyo sa LTFRB. Didiretsuhin mo ako ngayon. Huwag mo akong pinapaikot. Hindi po. Hindi ko po kayo pinapaikot. Alam ko ang totoo na meron kang pinagatakpan na informasyon na dapat mong sabihin sa oras na ito dahil sa totoo lamang, ang nagninegosyo sa transportasyon ay kawawa dahil unang-una, hindi pa nakapaghahanap buhay, nagkakaroon na siya ng gastos. Yun ang dapat mong linawin sa oras na ito dahil ikaw ang nagsasabi ng katiwalayan na sa'yo ino-offer, pati hindi mo pinadampot nung time na nag-o-offer sa'yo yung tao na o negosyante na sinasabi mo. Hindi ko na po naisip yun eh. Ang marami po kasi mga bisita pa na kailangan kong i-entertain. Mr. Chairman, mayroon po ako susunod na tanong para kay Chairman Guadis. You may proceed, Your Honor. Mr. Guadis, kayo po ay nasangkot at inakusahan ng inyo pong dating staff. Matanong ko po, ang pag-a-apply po ba ng provisional authority ay kailangang magbigay para sa per unit para mabigyan po ng PA ang lahat ng gustong maging legal ang kanilang papeles para po sa transportasyon? With the permission of the chair, ang prangkisa po ay walang bayad. Yan po ang palagi naming sinasabi. Meron mang filing fee about 350 pesos. And then, may proseso po yan, Mr. Chair. Unang-una po, ifa-file yan sa isang division po ng LTFRB. And ang pinakahuli pong signatory niyan ay ang Office of the Chairman. Kasi po may board po na nag-a-approve niyan. And it's a board of 3. Mr. Chairman, ang sinasabi mo po ay yung tamang proseso. Ang itinatanong ko po ay ang kalakaran para mabigyan ng provisional authority ang isang aplikante. Kakailanganin po bang magbigay base po sa sinasabi ng inyo pong dating staff? Sa personal ko pong pagkakaalam, wala pong kailangang ibigay. Basta kumpleto po yung papeles mo. Wala hong dahilan kung bakit naman namin tatanggihan yung iyong application. Mr. Chairman, pwede po bang malaman kung naniniwala kayo na ang mga nasa baba ninyo ang humihingi para po mapirmahan ninyo sa taas ang provisional authority o ang prangkisa na pinaprocess po sa inyong tanggapan? That could be a possibility po, Mr. Chairman. Kasi po, when you transact, everybody's exposed to the public. There is the possibility po na pwede pong magkaroon ng usapan na ganyan. Hindi nyo po ba naging bagman ang atin pong witness na narito sa ngayon? Wala po. Wala ho akong bagman at wala ho akong mga ganyang klase mga transaksyon. Ang inyo pong kamay ay malinis at wala po kayong tinanggap na lagay sa inyo pong tanggapan. Masasabi ko po sa inyo, harap-harapan, na wala po akong tinatanggap kahit na isang kusing, kahit sa kanino man hong tao. Yun lang po, Mr. Chairman.